Ngayong maulan na naman, balik paghahanda sa posibleng pagbaha ang mga nakatira sa bahaing Roas District sa Quezon City. Ilang araw lang yan matapos silang malubog sa tubig. Nakatutok si Rafi Tima. Nagbababa ng gamit ang pamilya ni Eduardo de los Santos sa kanilang bahay sa Roas District, Quezon City bago mag-alas 4 kanilang hapon. Sinabihan na raw kasi silang lumikas dahil sa inaasang buhos ng ulan. Ikapitong paglikas na raw nila ito nitong nakaraang ilang linggo. Pagbalik namin, huhupa na. Lilinis kami. Maya ito na naman, babalik, aalis na naman kami. Tapos mga pagdating na naman ng hapon, yun na naman. Babalik kaya nga ang tao rito, pagod na eh. Nitong nakaraang Lunes, umabot daw sa halos bubong ng kanilang bayang baha. Isa raw sa pinakamataas na baha na kanilang naranasan. Ang matitira na niya, kortina, itataas na. Kailangan makasiguro eh. At tulad ng halos mangyak-ngyak ako dito. Talagang yung putik eh. Grabe. Talagang maiiyak ka sa nangyari. Sa kabila ng nakakapagod na sitwasyon, hindi raw sila aalis dito. Naalala ko nung nanay ko, tatay ko, nilagay ako sa batya, tinawid ako dati nung araw. So, talagang bata pa lang kayo, nararanasan nyo na yung baha? Oo, dito. Kala ko ba kayo umalis pa rito? Hindi na, sarili kasi ito, mahirap naman po ng mga upahan. Ang kapitbahay nilang si Arlene, hindi raw lilikas dahil bagamat lumulubog ang kanilang first floor, mataas naman daw ang kanilang second floor. Kaya naman iniakyat na nila ang kanilang gamit. Ang pinaghahandaan lang daw nila ngayon, pagkain. Bibili na, nagre-ready na lang. Pag inkis naman po na nagbabangka yung bayaw ko, bibili kami. Pag inkis na maubusan po ng pagkain. Ang kapitbahay namang si Rolando, tanging mga apo lang daw ang pinalilikas. Bukod sa may second floor, magpapaiwan daw siya para mabilis na makapaglinis habang bumababa ang baha. Kapag bumababa yung tubig, maaagap ko yung paglinis. Sinasabayan nyo na? Oo, sinasabayan na. Kasi kapag hindi mo sinabayan yun mas magastos yung tubig Sa dalas bahay ng lugar na ito, para-paraan na lang daw para mapanatiling normal ang kanilang buhay. Ay, itong mga patungan na to, ay dyan nila nilalagay yung kanilang mga gamit kapag nagsimula ng tumaas yung baha. Para nga naman hindi na nila kailangan akyat yung kanilang lahat ng gamit sa second floor. So nandito na lang, kapag tapos na yung baha, agad nilang maibababa. Pero nung nakaraang Lunes, ay hindi nila inasahan na talaga napakataas ng baha na inabot yung ilan ng mga gamit na narito. Sa ngayon, monitorin na lang daw ang tanging nilang magagawa dahil hindi na nila maiwasan ang baha lalo't katabi lang nila ang isang malaking creek na karugtong ng San Juan River. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.